Janine Gutierrez gaganap bilang third wheel sa bagong teleserye na puno ng pagmamahalan at alitan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ang aktres na Janine Gutierrez, kilala sa kanyang mga matagumpay na teleserye sa mga GMA Network, ay magbabalik sa telebisyon upang gampanan ang isang bagong at kaabang-abang na papel sa isang upcoming teleserye ng Kapuso Network. Makikita si Janine Gutierrez bilang isang third wheel sa love triangle ng mga bida na sina Roro Madrid at Gabby Garcia. Isang papel na tiyak na magpapakilig at magpapainit sa mga manonood. Ibang-iba ang papel na gagampanan ni Janine sa mga teleseryeng ito, lalo na't kilala siya sa mga karakter na mabait at palaging nasa tamang daan. Subalit sa seryeng ito, ang aktres ay makikita sa isang masalimuot na sitwasyon ng love triangle kung saan siya ay magiging kaeksena ng mga karakter ni Roro Madrid at Gabby Garcia. Ang papel na ito ay magbibigay ng bagong hamon sa kanyang pagganap at tiyak na magbibigay saya at tensyon sa mga manonood. Malaki ang hamon na hinaharap ni Janine sa bagong proyekto na ito dahil sa mga pagkakataon na siya'y gaganap ng karakter na hindi karaniwan sa kanyang mga naunang roles. Sa mga nakaraang proyekto ng aktres, siya ay madalas na nakikita bilang bida at palaging may mabait at positibong karakter. Ngunit sa teleseryeng ito, itatapon siya sa isang bagong dimension ng kanyang action career kung saan makikita ang kanyang kahusayan sa pagpuportray ng mas komplikadong karakter. Ang love triangle ni Roro Madrid at Janine Gutierrez ay siguradong magiging sentro ng atensyon sa mga susunod na linggo at inaasahan na ito ay magbubukas ng bagong era para kay Janine sa kanyang career sa GMA Network dahil sa kasikatan at galing ng tatlong pangunahing aktor. Tsak na marami ang maghihintay sa mga susunod na eksena ng teleserye kung saan ang mga puso at relasyon ay magiging puno ng mga pagsubok, alitan at syempre pag-ibig. Ayon sa mga eksperto, ang proyekto ng Kapuso Network ay magbibigay daan para mapalawak pa ang range ng pagganap ni Janine na matagal na pinapahanga ang mga manonood sa kanyang versatility matapos ang kanyang matagumpay na pagganap sa mga teleserye tulad ng The Lost Recipe, Saranggolan ni Lola at marami pang iba. Hindi na bago sa kanya ang pagapang sa mas challenging na roles. Sa kanyang social media posts at interviews, ipinakita ni Janine ang kanyang excitement at kasiyahan sa bagong proyekto. Binanggit niya na malaki ang hamon ng papel na ito at inaasahan niyang magugustuhan ng mga viewers ang kanyang bagong image sa seryeng ito. Nagpapasalamat siya sa kanyang tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga career sa GMA Network. Sa kanyang bagong papel sa teleserye, hindi lamang ang fans ng Roro Gabby ang magiging excited, kundi pati na rin ang mga tagahanga ni Janine na matagal na naghihintay ng bagong proyekto para sa kanya. Saksi sila sa paglago at pag-angat ng aktris na kanyang career, kaya tsak na aabangan nila ang kanyang transformation sa mga papel na ito. Ang teleserye ng GMA Network na ito ay magbibigay ng bagong excitement sa mga fans ng Kapuso Network at magiging isang malaking milestone para kay Janine Gutierrez sa kanyang career sa showbiz. Tsak na hindi lang ang kanyang acting skills kundi pati na rin ang kanyang chemistry sa kanyang mga co-stars at magiging highlight ng seryeng ito. At sa kabilang banda, ex-jowa ni Carla na si Jam Ignacio engaged na sa non-showbiz GF, Jam Ignacio Jelly Au at Carla Estrada. Nagpropose na ang ex-partner ni Carla Estrada, si Jam Ignacio, sa current non-showbiz girlfriend nitong si Jelly Au. Yes mga kabandera, engaged na nga si Jam kay Jelly makalipas lamang ng ilang buwan nang ibinandera nila sa buong universe ang kanilang relasyon. Ibinahagi ni Jam sa kanyang Instagram page ang mga photos na kuha sa birthday celebration ni Jelly at habang nagkakasayahan nga ang lahat sa okasyon ay nagpropose si Jam sa girlfriend. Ang caption ay nilagay ng ex-boyfriend ni Carla sa kanyang IG post: "Han, happy birthday! Happy akong kasama kita sa special day mo. Kasama mo ako every year. Tanggal na yung sumpa, naging triple celebration tayo. Basta mahal na mahal kita, love you." Ang kabuoang pahayag pa ni Jam. Makikita rin sa mga litratong ipinost ni Jam ang mga photo ni Jelly na naghahalikan kung saan bumandera nga ang kamay ni Jelly suot ang kanyang engagement ring. Nagkomento naman si Jelly sa post ng kanyang future husband: "Thank you Han, I love you." Matatandaang noong August 2024 ibinandera rin ni Jam sa IG ang tungkol sa taong nagpapaka-special sa kanyang buhay at puso hanggang sa ipakita niya ang buong universe at sura nito. Until now ay hindi pa rin nagsasalita si Carla tungkol sa breakup nila ni Jam, kaya wala ring ideya ang madam people sa tunay na dahilan ng kanilang paghiwalay. Ang huli pang post ni Carla sa Instagram tungkol sa kanila ni Jam ay noon pang March 23,
2023 kahit si Jam ay never ding nagsalita about sa breakup nila ni Carla. At sa kabilang banda, Carla Estrada gustong-gustong makialam sa problema ng iba. Aminado ang TV host actress na si Carla Estrada na bit niya ang pangingialam sa problema ng mga ibang tao. Sa kanya naging panayam kay Diamond star Marcel Soriano na usisa siya ng huli kung ano ba ang kanyang interes sa buhay. Game na game namang inilahan ni Carla kung ano ang kanyang mga balak gawin. Ngayong wala na siya sa programa face to face. Ngayon bumuo naman ako ng parang gusto ko pa rin parang kawawang kawawa. Panimula ng ina ni Daniel Padilla, ani pa ni Carla. Ang naisa na niya ay isang show na parang public service ang atake. Iyan pa rin ang gusto kong talaga. Gusto kong makialam sa problema ng mga tao. Dagdag pa niya, matatandaan kamakailan lang nang magpaalam si Carla sa kanyang show sa TV5 na Face to Face kung saan mahigit isang taon na rin siyang naging host. Inanunsyo na rin ng mga kapatid network na ang pagpapalipat sa kanya bilang main host ng programa ay ang broadcast journalist na si Corina Sanchez. Matunog rin ngayon ang mga pangalan ni Carla dahil sa usap-usapan na ang dati nitong long-time partner na si Jam Ignacio ay kakasal na sa bagong jowa nitong si Jelly Al. Sa latest post kasi nito ay makikita na ibinandera ni Jelly ang kamay niyang may suot na engagement ring habang naghahalikan ang dalawa upang lumabas ang chikang hiwalay na sina Carla at Jam noong 2023 kung saan ang huling post ng dating magandang buhay host ay noon pang March 23. Hanggang ngayon ay wala pa ring pahayag ang ina ni DJ patungkol sa paghiwalay nila ni Jam. At sa kabilang banda, Arami na lumapit kay Boss Toyo para humingi ng tulong. Bakit kaya? Nangingi ng tulong ang batikang aktres na si Arami na sa content creator na si Boss Toyo. Ito ay para ipasabusta ang kanyang iconic red gown na isinuot sa award-winning film na Mano Po. Ayon sa Celebrity Mom sa latest episode ng Pawn Star, ang pira na makukuha ni Ara ay pagpapatayo niya ng assistance center para sa mga persons with disabilities. Kwento pa niya, nasa 10 tao na ang humiling na bilhin ang gown mula nung isinuot niya ito noong 2002. Nabanggitin niya na very trending ang backless style nito at halos makita na ang kanyang puwet. Itong gown na to ay madalas tong magtrending kasi diba sila Beyoncé, sila Kim Kardashian na ganyan na naglubak. Say niya pa, wika pa ni Ara, famous din yan sa mga LGBTQ plus natin, lalo na kapag may mga gay contest. Gusto ko siyang ipa-auction. Din niya na kaya naisipan niyang magpatayo ng assistance center at dahil na rin isa niyang kapatid na may Down syndrome. Plano kong magtayo ng assistance center sa Santulan. Magbabahagi pa ng actress. Paliwanag pa niya, yung assistance center pwede tayong mag-assessment therapy. Pwede rin tayong mag-Paralympics. Kung matatandaan noong 2020, nag-viral si Ara matapos mapansin na halos kahawig ng nasabing iconic gown ang mga isinusuot recently ng global star na sina Beyoncé at Kim Kardashian. Maaalala rin na dahil sa Mano Po ay nakuha ni Ara ang kauna-unahan niyang Best Actress Award. Bukod dyan, ang pelikula ay nagwagi ng isang dosenang parangal sa 20th Manila Film Festival. Tampok din sa Mano Po sina Marcel Soriano, Richard Gomez, Chris Aquino at Yumaong Edie Garcia at si